Hello, kumusta po kayo? Pag-usapan natin ngayon yung mga statement all the way nakuha natin sa world tour ni VP Inday Sara, no? Grabe. Yes. World tour pa more. Ayan. Pag-usapan na natin itong sinabi ni VP Sara na wala raw ang ating education daw dito sa Pilipinas ay napaka-poor, no? Na lapis at papel pa rin daw ang gamit natin. So ito muna yung masasabi ko ha, bago ko i-play pahayag ng ating Attorney Claire Castro diyan sa PCO Secretary. No, so bago natin ibigay yung pahayag niya ay lapis at papel. Ang reaction ko lang dito, VP Sara, ha? Ang lapis at papel, talaga namang yan ang ginagamit ng nagsisimulang estudyante, na nagsisimulang bata. Talagang ganyan dapat at hindi computer ang uumpisahan ng isang estudyante na grade 1, kinder, or daycare. Alam nga naman, paggamitin mo yan ng computers, no? Pero ang mga 2 years old ngayon, 3 years old ay marunong na magkalkal ng mga cellphone, no? Nakikita naman natin yan marunong na sila. At sasabihin nito ni VP Sara na poor ang ating education system dito sa Pilipinas, hindi po. 2 years old ay marunong nang gumamit ng cellphone, nakakapaglaro-laro na ang mga bata ng games dito sa Pilipinas. At pagka nag-aaral sila natural, lapis at papel ang gagamitin dahil nga hindi pa sila marunong magsulat, magbasa. Kailangan nila ng pwedeng i-erase. Ang lapis po kasi ay pwedeng i-erase, hindi sila pwedeng gumamit ng ballpen kasi hindi ma-erase ang ballpen pagka nagkakamali. Once na nag-aaral ka magsulat, kailangan mong nagkakamali pa yan dahil maliit pa yan. So, i-erase nila ito at kailangan ulit-ulitin. Kaya lapis at papel ang gagamitin. Anong ang sinasabi mo na sa ibang bansa, nung nasa Kuwait siya nito Nung nasa Kuwait ay nagbigay siya ng statement na gano'n. Doon daw ay talagang progresibo na raw ang tawag dito, education. Puro computers na raw. Ay dito rin naman ganun high school, college ay puro computers na rin ang hawak. Ano yung sinasabi niya na dapat ganun dito? Ang lapis at papel ay ginagamit ng mga mag-aaral, kinder, daycare at grade 1, grade 2. Alam ko grade 3 ay humahawak na ng ballpen, okay? So, ganun yun, VP Sara, kaya ewan ko, ano na naman ang pahayag mo? Palpak na naman ang pahayag mo, kaya sinasabihan kang failure no? So, ito yung sinabi ni Secretary Claire Castro sa kanyang pahayag na tungkol dito sa binitawang mga salita ni VP Sara. Pakinggan natin guys ha. Hayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya failure ng manungkulan bilang kalihim ng Department of Education. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Castro, si VP Sara mismo ang umami na wala siyang expertise sa pagbuo ng matatag curriculum. Hindi umano niya ma-review. Okay. Pag-iusapan natin to. Etong matatag curriculum ay isa itong part ng DepEd na talagang ito yung ginagawa nila. So sabi niya, siya mismo nagsabi dito meron nga, napanood ko nga rin yun na hindi daw talaga siya marunong dito, hindi raw niya talaga ito alam at meron lang siyang inuutusan dito. Biruin nyo yan, to sasabihin mo, poor ang education system sa Pilipinas. Ikaw mismo wala kang alam sa matatag curriculum. Hindi ka oo, wala kang alam pero hindi ka naman nag-aral dito. Hindi mo naman pinag-aralan habang ikaw ay DepEd Secretary. 2 years to naglingkod si VP Sara bilang DepEd Secretary Pero never niyang napag-aralan, never niyang natutunan yung matatag curriculum. At siya mismo ang nagsabi niyan. Matatag curriculum dahil wala siyang alam dito. Kino-question din ng Palace official
ang 1.5 million pesos na halaga ng gadgets at school materials na hindi na ipamahagi mula noong 2020 at habang si VP Sara ang DepEd Secretary hanggang sa dumating si Secretary Angara. Napakinabangan sana niya See, ito pero 1.5 na mga laptops at mga computers, hindi niya rin ginalaw. No? 2020 pa ito na hindi ginagalaw ng DepEd Secretary noon. Nung umupo siya, hindi niya pa rin ginalaw. So ano ang motibo niya? Motibo niya rito, bakit hindi niya ginalaw? 'Di ba? Isa na naman itong kaanuhan sa pagiging failure niya. Dapat ginalaw niya na ito para na-uplift niya naman yung sarili niya. 'Di ba? Oh, dapat pinamahagi niya na ito nung naupo siya bilang secretary ng DepEd. Kaso hindi niya nga ginalaw kasi nga meron siyang, ewan ko kung ano yung agenda niya rito. Bakit hindi niya pinamigay? Biruin mo, 1.5 million. Ang dami-dami nun. At si Secretary Angara pa, nung pinalitan siya, si Secretary Angara pa ang gumawa ng diskarte dito para lang mai-distribute ang mga laptops na ito. Oh, 'di ba? pero binaliwala lang. Mm. Dinagdag pa ni Yusek Castro ang 100 million ghost students dahil sa fake vouchers na mabutian niya ay nadiskubre ni Secretary Ayan, Angara. biruin mo yon. Si Senador Fake students, ghost students, no? Grabe ka, VP Sara. Ghost Sa students ay pahayag ni talagang Vice President inaano Sara mo. Duterte na hindi niya ma-review sa Bakit hindi mo ito okay, na-discover ni Secretary Angara ngayon nung pumalit siya sa'yo. Kung hindi ito totoo, dapat nagbigay ka na ng pahayag dito, nagbigay ka na ng press con dito. Na ayan, hindi yan totoo, nagbibigay ka na sana ng paliwanag dito ng mga ebidensya na hindi ito totoo. So that means totoo ito. No, yung mga ghost students. Ewan ko kung mababanggit pa rito yung mga ghost na pasahero. Sa bagay, hindi naman yun na part ng DepEd. Okay, ang dami mong anomalya. Kaya failure ka talaga dyan. Failure. Ayan. Failure ka talaga dyan, VP Sara. Okay. Sa pagbuo ng Mami. Malacanang na ang lahat ng kwento ni VP Sara ay para siraan lamang ang Pangulo dahil gusto nitong pababain sa pwesto at siya ang maging Pangulo na isa sa anyang makasariling hangarin. Yes, so yun. Kaya yan nasasabi ni VP Sara yung pagsisira niya sa education na siya naman ay galing dyan, ay lahat daw ito ng kwento niya ay para siraan ang Pangulo. Yan ay gagawin mo samantalang open book naman yung mga ginawa mo sa DepEd, no? Nakasiraan doon sa DepEd. Ba't pumapalakpak ito? No? Yung kasiraan mo sa DepEd ay hayag na sa amin. Pero instead na magpaliwanag na hindi totoo yan, naninira ka, halatang halata ka, Sara. Alright, so yan ang ating masasabi sa ginawa niyang statement tungkol doon sa education system sa Pilipinas na lapis at papel ng araw. Alright? So, ayan ang masasabi ko, VP Sara, tumigil ka na. No, wag ka nang kumandidato pagka presidente. So, bahala ka sa buhay mo.